At madalas kong naririnig, mga kababayan, na ang sinasabi nila ay gustong malaman ng taong bayan o ang taong bayan daw ang nagsasabi o mapauwi na si dating Pangulong Duterte, etc. etc. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang pulso ng taong bayan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, no? Sa pagdala sa ICC kay dating Pangulong Duterte. Balita po ng ABS-CBN News. O, baka sabihin nyo na naman fake news ako. O ayan, may logo ng ABS-CBN News. May date kung kailan nila ipinaskil ito at kung kailan nila ginawa yung survey na ito. O, di ba? Base dito sa ginawang survey, 62% no of Filipinos say ex-President Duterte should personally stand trial ICC. No, ano ba yung WR numero survey? Diyan ang nag-survey. 62% ng mamamayang Pilipino ay pabor, no, doon sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano yan? At kumpleto rekado ho yan, mga kababayan. Sabi dito, majority of Filipinos says President Duterte should stand trial in ICC. Hindi nga, nakaupo na lang eh. Nakaupo na nga lang ang dating Pangulong Duterte habang binabanggit niya yung mga kataga na nagpapakilala siya ng kanyang mga pangalan. My name is Rodrigo Duterte. Nakaupo na lang yon, ha? At via camera na lang yon. Oh. Majority of Filipinos says President Duterte should stand trial in ICC. More than half wants him accountable for drug war killing. Oh. WR numero April 2025 survey. Oh, yan, di ba? Ang laki. Ano yung inaano nyo dyan? Di ba? Kala ko ba demokrasyang bansa? O yan, kung pagtutuunan natin ng pansin, yung bilang ng Pilipino o yung porsyento ng Pilipino na gusto nalitisin ng dating Pangulong Duterte sa ICC, pakinggan natin to. Di ba? Sabi ni Edward Lachica, galit na ng taong bayan yan. Tama lang sa kanya, karma. Di ba, mga kababayan? Ano yung perma-perma nila? Yung magpapaperma daw po sila, petisyon, ganito, magpaperma tayo. Miski makaisang milyon kayo dyan, di papalsinin yan. No? At kami, hindi bobo dito. Ang populasyon ng Pilipinas, malapit na pong umabot ng 120 milyon. Yang 1 milyon na makokolektan yung pirma, o baka mamaya, style piatos din yan, ha? Isang tao, 1,000 pirma. Diba? Baka mamaya kung ano-anong pangalan ang nandiyan sa pirma ninyo. Baka may Piwi. Diba? Piwi. Chicadish. Starkish. Yung mga binabanggit kong mga chicherya pang 90s na eh. Diba? Tapos, ito, pirmahan mo tong isang buong papel na to. No, iba-ibahin mo na lang. 100 pangalan nandyan. Iba-ibahin mo na lang. Wala din. Kahit umabot pa ng 20 milyon yung pirma ninyo, walang mangyayari yan. Mga kababayan, no? Sasayangin nyo lang yung tinta ng ballpen, sasayangin nyo lang yung pagod nyo dyan, sasayangin nyo lang yung panahon nyo dyan. Walang mapapauwing dating Pangulong Duterte dahil dyan sa papirma-pirma ninyo. Ito, kita sa survey, 62% ng Pilipino, okay sa kanila, okay sa atin, dun litisin ang dating Pangulo. Kahit sabihin mo 20 milyon, hindi ibig sabihin, 20 milyones, hindi ibig sabihin, majority ng Pilipino yan. Wala din. At saka walang ganyan-ganyan ang ICC. Walang audience impact. Hindi yun. Yung mga parali-rali nyo, yung mga pakandi-kandila nyo, tapos samahan nyo ng pansit, tapos pandesal, 2 tirik ng kandila, nandun yung litrato na dating Pangulong Duterte. Wala pa din yan sa ICC. No? Walang audience impact na pagbabasehan. Yung sa call a friend,
ni Greco Bellica, wala din yun. No? Walang call up friend sa ICC Bellica. Wala yung sinulatan si Netanyahu, sinulatan si ano, tumatakbo lang ho yan. May party list lang ho yan si Bellica. Kaya ganyan, kahit alam niya, uto-uto kayo. Susulatan ko. Tapos ipopost ko, sinulatan ko si Trump. Ano, may sagot na ba si Trump sa inyo? Wala pa din. May sagot na ba si Netanyahu sa inyo? Wala pa din. Baka sabihin ni Netanyahu, lintik ka, pati nga ako pinapa-aresto eh. Tapos ako pa, sa akin ka pa susulat. Sinulatan si Putin. Baka sabihin din ni Putin, lintik ka, pati nga ako pinapa-aresto eh. Sa akin ka pa hihingi ng tulong. Wala yan. Yes, si Bellica, tumatakbo lang yan under nung kanyang party list. Kaya nagpapasikat sa inyo. Akala naman may bilang yung pirma-pirma na yun. Inuuto lang kayo niyan kasi alam, uto-uto kayo. Uto-uto kayo. Eto, survey. Baka sabihin nyo, wala, basta pinost lang yan eh. Kompletos recados yan, mga kababayan. Yan ha. Bigyan natin ng 5 segundo kada picture nito. Para ma-picturean nyo, ma-screenshot nyo. Para makapaniwala kayo na talagang kompletos recados. Diba? Lahat dyan mga bossing merong patunay, hindi lang basta-basta. Okay na? Kuhanin nyo, pag-aralan nyo po mga kababayan, yung survey na yan. Alisin na natin. Ngayon, dakuin natin si Hanilet mga kababayan. Ewan ko kung nasisiraan na ho ng bait si Hanilet, kung ano-ano na po ang sinasabi. Kaya nasosoplak na ho mga kababayan eh. Bumabate, congratulations daw. Congratulations sa Pilipinas. Natuwa, no? May kinidnap at pinatay na naman. Ibang klaseng mag-isip talaga pagka yung kasama ng mga Duterte eh. Congratulations daw kasi may kinidnap at pinatay. Nagbubunyi, madam. Hindi, alam naman natin na sarkastiko ho yan mga kababayan. Sabi ni Hanilet dito na parang may topak ang kanyang komento, congratulations sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Para naman tayong hindi sanay. Nung namumuno, si dating Pangulong Duterte, doon niya nakahandusay pa sa labas. Diba? Nakahandusay sa kalsada. At madami yun ha. 20,000 to 30,000. Yung kaganapang pagpatay nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Congratulations! Ganyan ang gusto ninyo? Question mark. Sige, congratulations. Congratulations BBM.